even the basic constitutional right of a person is being deprived. Hindi ba talaga pwede papasukin, boss? Kahit mga abogado lang ni Doktor? Abogado, doktor. Kahit yun lang, boss. Ayaw daw, doktor. Constitutional right yan ng bawat Pilipino. Importante po ang kalusugan. Dati Pangulo, 80 years old na po siya sa March 28. Malis na. Malis tayo. Wala tayong magawa dito. Kalis na po. Kalis na daw po. Muna kayo, tayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun lang pong pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ng ating Pangulong. Sir, pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto o hindi? Hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. So, upon arrival pa sin? Upon Diretso arrival po, na? hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po. Pero He was taken sinundo out po of siya? custody, sir? Sinundo siya sir from the Nasa custody siya ngayon ng PNP. Saan po dinala? Nasa PNP. Boss, pupuntahan na namin. Boss, hanapin namin. Hanapin natin. Kinuha siya sa akin. Di ba ni makukuha sila sa bus lane? Wala ko na sa Kinuha na siya sa akin. Kinuha na siya sa akin. Wala siya ayos dito. Para makaluwag na rin yung pulo. Sa pagpreso sa pinagpreso namin. Dito rin. Yes, nag-take it over. Si Tarion, nag-coordinate ko. Si Tarion lang ang turon. Tapos, si Badon, si Buddy, sabi niya, ito pa niya, General Miguel, si Chief Tarion. Hindi siksikan lang dito Pag nag-stop siya, hindi natin mag-ulit. Kaya hindi tayo makalabas. Now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga naririnig niyo po sa balita, Mayor, na may arrest warrant. Hindi po kayo na babother nito. I'm old for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na.
So, walang takot whatsoever? Wala, sir? But fear of dying? Yeah. For na. Yung susundan ka ng mga ICC. ICC? May 7,000 na daw po na mga polis na ka-deploy sa Davao, sir. Kahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more mag-recruit sila sa probinsya. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan ko at sa akin mismo? Am I worth the toil of the police? At ako presidente noon, may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Hindi na ako kailangan ng presidente ako, naging prosecutor ako. Ano ba nakain nila? All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you. Or there's a valid summons or whatever from Congress or from the courts. Bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanong nga, sometimes ito nangyayari talaga. What would be the fucking reason for marshalling 5,000, 700? Bakit pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na baski isang patrolman dyan sa airport magabang. Hindi ako kayo maglaro ng patago-tago diyan. Naging presidente ako. So sinong taguan ko? Police? Army? Sino? ICC? Tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, CCI na yan. Pabaliktad. Hindi ko kayo hinahamon, pero you have been doing it, fucking on it for long a time. Can you just please try once more? This time with yung action and candor. So makita tayo. Crimes against humanity man kaya. Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko. Or the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang impyerno lang ito. Walang ano man to. So ayan mga kababayan, nakita nyo naman na dumating na po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa NAIA. At sa kasamaang palad po, hindi po nakapasok dito sila Senator Bongo at ang kanyang doktor para sana salubungin sila, no. According dito sa ating nabasa, binawi daw yung kanilang airport pass, no, at hindi sila pinayagan na makapasok. Kaya naman itong ating mga kapatid sa media, mga pulis, ayan, napakaraming nag-aabang sa pagdating po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Galing po yan ng Hong Kong matapos po yung ginawang rally doon, no. At ngayon naman ay wala pang konkretong sagot kung nasaan nga ba ang dating Pangulo, pero nasabi nga daw po na hawak na daw po si dating Pangulong Duterte ng PNP, ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa alam kung saan siya dadalhin, no. At ayan nga, hindi nga mawawala sa mga supporters ni dating Pangulo ang mag-alala para sa kanyang kalusugan at syempre sa kanyang seguridad. So, ito lamang po yung mga courtesy video na nakuha natin from Senator Bongo at sa ating kapatid na media sa SMNI. So, itong mga clip ng video na ito ay galing po sa kanila. At kung gusto nyo pong mapanood ang kanilang full coverage, ayan, puntahan nyo lang po ang SMNI News sa Facebook page. At
abang-abang lang po tayo, no, kasi wala po tayo masyadong access dahil hindi nga daw po pinabasok yung ating mga media at yung ating dapat magiging mga source natin para makapagbigay sa atin ng update. So ayan, comment down below kung ano ba yung komento nyo dito, opinion nyo sa nangyaring hindi pagpasok, no, o pagpayag ng airport na makapasok po si Senator Bongo at ang kanyang doktor o kaya kahit man lang abogado. So ayan, muli maraming salamat po at magkita-kits po ulit tayo mamaya sa mga susunod na update. God bless everyone.